Magandang araw mga kuya at ate ko. Ito nga pala si Kuyang Enforcer, ang public servant at kuya sa kalsada. Narito ang continuation ng huling video natin tungkol sa number coding scheme. This time, pag-uusapan natin kung bakit exempted ang electric at hybrid vehicle at kung paano sila madaling ma-identify sa kalsada. Pero bago yan, alamin muna natin kung ano ang mga legal na basehan tungkol dito. Ayon sa Republic Act No. 11697, otherwise known as the IBIDA Law, sinasabi sa Section 2, ang electric vehicles at hybrid electric vehicles ay exempted at hindi kasama sa number coding bilang non-fiscal incentives. Isa din ito sa mga hakbang ng gobyerno para itaguyod ang malinis na transportasyon at bawasan ng polusyon sa hangin. At pinagtibay ng MMDA Resolution No. 23-02, otherwise known as the Metro Manila Traffic Code of 2023. Ano nga ba ang pagkakaiba ng electric vehicle at hybrid electric vehicle? Ang electric vehicle ay pure electric motor at walang engine combustion. Ang hybrid electric vehicle naman ay kombinasyon ng electric motor at internal combustion engine, pwedeng gasoline o diesel. Ngayon, paano natin sila madidistinguish sa kalsada kung electric vehicle at hybrid electric vehicle ang isang sasakyan? Number 1. Plaka. Meron itong green font at white background. Sa pure electric vehicle, yung gitnang letter sa alphanumeric plate ay nagsisimula sa letter A hanggang letter M. Sa hybrid electric vehicle naman, yung gitnang letter sa alphanumeric plate ay nagsisimula sa letter N hanggang letter C. Number 2. Badge o emblem. Makikita ito sa labas ng sasakyan. Pwede sa gilid o likurang bahagi ng sasakyan. Ito ang mga sample ng emblem nila: EV, HEV, e-power at hybrid. At ang pinakamahalaga ay ang ORCR ng sasakyan. Paalala lang mga kuys, para sa mga kapwa ko enforcers at mga motorista, ang layunin nito ay maiwasan ang pagpara o pagpapatigil sa mga electric vehicles at hybrid vehicles na malinaw namang exempted. Kung sa unang tingin pa lang ay madaling ma-distinguish kung electric o hybrid ito, huwag mo nang parahin. Mas makakatulong ito para sa mas mabilis na daloy ng trapiko at mas epektibong serbisyo publiko. Disclaimer lang mga kuys, ang exemption ay base sa mga national policy. Pero tandaan, may mga ilang LGUs na may sariling ordinansa. Siguraduhin valid ang ORCR ng ating mga sasakyan. For more traffic tips, follow nyo lang si Kuyang Enforcer sa Facebook, YouTube at TikTok. Ingat! Shoutout nga pala kay Sir Kuys Traffic Officer Jonel Galarce, ang head ng TPMO Investigation Unit. Salamat po sa walang sawang pagsuporta. Saludo sa iyo, Kuys!